Isa sa mga pwedeng gawin dito is vegetable picking. Yung kagandahan dito, pagkatapos nyo siyang pitasin, bayaran nyo lang, pwede nyo nang iluto. Kaya fresh na fresh talaga yung mga gulay na makakain nyo dito. So, merong sitaw dito sa likod ko. So, kunin natin. Ayan. Ayan, guys. So, eto naman, romaine lettuce naman to. First time ko rin matatry magpitas ng ganito. Kaya naman binigyan nila tayo ng sandata, and the tools para makapagpitas. Dalawang baby lettuce to, guys. Samgip sa... Oh my gosh! Matamis! Iba talaga yung fresh na gulay. Meron tayong pechay at mustasa. Sa aming mga Kapampangan, favorite namin ang buro and meron kaming burong mustasa. Kaya very familiar ako dito sa mustasa na to, guys. Actually, mas madali siyang kuhanin kasi may mga mas maninipis yung roots niya compared sa lettuce. Ayan. Mustasa. Ang anghang. So, dito naman tayo sa pechay. Meron kayong fried na fish o kaya grilled fish, tapos steamed na ganito. Oh, ang sarap nun, guys. Tikman din natin siya. Ang fresh ng mga lasa nila. And so, nandito naman tayo sa EJ Play and Campground Animal Farm. Kapag po kumuha kayo ng mga cabins niyo dito, libre siya or kasama siya sa tour. Pero pwede rin naman kayo mag-day tour para ma-experience niyo pa rin at makita yung mga animals na nandito sa EJ. So, tara, tignan natin sila. Hi! Kuya Kim, is that you? Kuya Kim, sumagot ka? Hindi daw po siya si Kuya Kim. So, isa sa mga pwede niyong gawin dito, aside sa sightseeing with the animals, is syempre pakainin yung mga animals. So, mag-feed tayo ng mga chickens. Hi, chickens! Hi! Ayan, guys. So, dito naman, kasama natin ang mga peacocks and turkeys. Iba't ibang uri ng kambing din yung kasama natin dito, guys. Tignan nyo, ang lalaki nila. Sabi ni Goaty, meron daw Himalayan salt na nakasabit doon. So, kaya nandyan yan para dilaan nila and pag dinilaan nila, mauhaw sila. Para hindi makalimutan uminom ng ating mga goat ng water. Iba't ibang klaseng duck yung nandito, guys. Merong Peking duck, merong itik, at syempre meron din tayong native Filipino duck. Wala siya. Ayan, umalis siya. So guys, dahil ang ostrich ang pinakamalaking bird, of course, they also have the biggest egg among all other birds. Ito yung isang example po ng ostrich egg. Ayan guys, syempre hindi makukumpleto ang farm experience natin pag hindi tayo makakita ng mga baboy, di ba? Isa yan talaga sa mga animals na parte palagi ng farm. So guys, kasama ko naman dito ang mga sulcata tortoise. Guys, hindi ko siya kayang buhatin sa sobrang bigat niya. Kasama ko naman ngayon, guys, yung mga New Zealand and California rabbit. Mga food explorers, syempre meron din tayong makakainan dito sa loob ng farm, which is itong Luntian Cafe and Bar. Kasama natin dito si Miss Jel para ipaliwanag niyo sa atin kung ano ba yung mga delicacies and mga favorites ng mga customers nila kapag pumupunta sila dito sa Luntian. Ano pa po yung mga meron tayo, Miss Jel? Okay, first we have the clubhouse sandwich. Pero, iba yung egg nyo, galing po to sa... Yes, so far. And then we have our famous lumpia Shanghai, mixed with the cheese and parsley. Oh my God, Crispy. mas naging malinamnam siya dahil dun sa cheese. Tapos yung kick ng lasa ng celery, mas masarap siya, mas naglasang healthy. This is our signature drink. This is Luntian Refresher. For sure, gustong-gusto ng mga kids to Yes, po naman. yes. Okay, let's try the chicken wings. Dahil fried siya, medyo dry. Perfect talaga siya na lagyan ng sauce na ganito kasi mas nagiging moist yung chicken. Yung lasa ng chicken and yung crispiness ng chicken, nag-mix lahat yan. So, it's really a bomb of deliciousness taste sa loob ng bibig. That's chicken Alfredo. Chicken Alfredo. Guys, ako, just a quick trivia, I really do love mga pasta na cream-based. Wow. Sarap niya, everyone. Alam mo, guys, na fresh talaga yung ginagamit nila kasi nade-distinguish ko yung lasa ng itlog nila na masarap. Imus, menudo. So, again, guys, ito po ay menudo pero walang sarsa. Patatas at baboy. Okay?
Kaya tumataba ako sa farm to table. Oh my goodness! Ito naman po, ano po to? Dito ako curious. That's our version of sinigang na bangus. Our version is thick and sauce siya. Kita mo, hindi siya malabnaw. Malapot siya. And then, the talong and yung makangkong, we make it crispy. Yung sinigang nila, ito yung sinigang na gustong-gusto ko. Kasi ang sinigang, yung mapapangiwi ka sa asin. Last but not the least, ang laing. Kain po tayo. Oh my God. Ang sarap. Mapapa-only rice ka talaga dito sa laing. Wow! Okay, Luntian Cafe and Bar is located inside the Villa Emilia Farm here in Malagasang 1A, Imus, Cavite. So come and visit us and we have lot of things to offer sa inyo. Yun. Mga ka-food explorers, wag po kayo magpahuli at tikman ang masasarap na pagkain with a twist dito sa Luntian Cafe and Bar. See you here po! Thank you. Kita nyo naman, ito lang naman yung ating mga bida for our next recipe. Of course, yung alaga nilang Rhode Island Red dito, meron din silang native chicken. And na-timingan natin, season ng sigarilyas o palang sa amin sa Ilocano. Gagawa lang tayo ng usual combination sa ibang region sa Pilipinas wherein yung kanilang sinigang may halong winged beans o sigarilyas. So gagawa tayo ng sinampalukang manok pero para lang not your typical sinigang, mag-i-infuse na ako ng a subtle element of flavor, smoke. Isang mabilis na hugas muna dun sa ating sampalok. Babad lang muna natin ito. Naisip ko lang kasi nung dinala sa atin yung bagong katay nilang manok, medyo may mga balabalahibo pa. Hindi ko naman originaling intention na sunugin or isinge yung balat ng manok. But since ayoko mag-isa-isa, so naisip ko lang na tumuhog ng dalawang problema sa isang solusyon. Susunugin nga natin yung balat, matatanggal yung mga konting nakausling mga balahibot. And at the same time, mag-elevate doon sa usual na kasanayan nating sinigang dish. Alright. So ito na yung ating mga manok. Susunod na rin natin para sumabay yung pag-develop nila ng flavor, yung ating fresh na sampalok. Ipe-prepare na rin natin yung ating puso ng saging. So yung manok natin, yung salamagi o yung ating sampalok, and then yung puso ng saging, magkakasabayan kasi sila yung medyo matatagal maluto. Itong mga to, imbis na i-dispose natin, what you can do, of course, linisan nyo muna and then air dry or isan dry ninyo para kunyari may mga humba kayo dyan, pangkare-kare din, pwede nyong ihabol to para hindi nasasayang. Okay na yung mga main characters natin. Siyempre, kailangan niya ng supporting cast. Hindi pwede mawala yung ating aromatics. So we'll start off with our tomatoes. And of course, yung ating ginger. And finally, yung ating onions. Bigay tayo ng konting asin. Siyempre, paminta. And finally, patis. So, halos malambot na yung ating chicken. Actually, luto na siya. Pero hindi pa siya fork tender. Siguro, kaya pa niya ng mga 10 minutes. Perfect time para i-ready na natin yung ating sigarilyas. Yan, kita natin, bata pa. Oh. Wala pa masyadong sumasamang hibla. Or parang sinulid. Yan. So, lulutuin lang natin to mga 5 minutes. And then after nun, pwede na mag-serve. Okay, I want to start. Appetizer. Appetizer. Let's try the chicken nuggets. Chicken nuggets. Mga ka-food explorers, I really suggest na try nyo po to. Lalo na sa mga anak nyo, perfecto ipambaon, ganyan. Breakfast. Yeah. Ano po ba yung mga ginawa nyo, chef? Kasi wala po ako nung linuto nyo Yeah, itong mga syempre to. alam ko busy-busy ka. Alam ko rin kumain ka. So we have here our Ilocano pinakbet. Ilocano pinakbet. First time ko makakain ng meron kamote. So, Dahil siguro kinalakihan ko, I prefer that. parang siyang may halong isda. Dahil Yeah. ang sarap. Or for something na niluto ko ng more than an hour. See how crunchy yung Ang palaya. vegetables? Ayun yun. Actually. Diba? Oh my God, ang sarap. Tapos Ano naman Valenciana, po yan? Bringi. bringi.
Or beringhe sa Tagalog. Ayan. So hindi sa akin ang galing yan, hindi ako nangaasar ng Kapampangan, ha? Hindi po. Alam mo ko talaga ko, dala mo na ka ng beringhe. Ganon. Dalhin mo nga dito yung beringhe. Okay. Kapareho po siya ng lasa. Yeah. This is the sinampalukang manok. Oh my God. This is... And the broth, my God, the broth. Ang asim, ang sarap. Although rustic yung plating niya, lasog-lasog. But these are the things that, at least in my time, remind me of the simple times. Correct. This generation, Yeah. talagang kailangan very picture perfect yung mga pagkain natin. Pero guys, in reality, yung mga ganitong pagkain, Yeah. ito talaga ang tunay na pagkain Pilipino for me, ha? I've always said this, food is that bridge, it's that medium that connects you to your past Yes. and to your future. Future. Yeah. Totoo po yan.